Serbisyong totoo lang. Temperatura sa bansa, lalo pa raw iinit. Publiko, pinag-iingat sa heat stroke. Sa gitna ng gabi-gabilang brownout, singil sa kuryente, tataas na naman. Mga nakaligtas sa pagbangga ng busa puno sa La Union, nagkwento tungkol sa aksidente. Taxi, nagliyab habang dumaraan sa EDSA. Senador Richard Gordon, hinamon si Senador Manny Villar na magpa-lie detector test. Matapos sa Haiti, Chile at Taiwan, Turkey naman ang nilindol, mahigit 40 patay. Chris Aquino, humingi ng paumanhin matapos mag-walkout si Rufa Gutierrez sa kanilang programa kahapon. Gusto ko humingi ng pasensya sa'yo. Tinanggap kaya ni Rufa at ng kanyang inang si Annabel Rama? Jeff Bridges. Sulyapan ang mga nanalo sa 82nd Academy Awards. I miss. At ang pabonggahan sa red carpet. At mga nanalo sa Binibining Pilipinas, makakapanayam live. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko laban sa heat stroke. Ngayong painit ng painit ang temperatura sa buong bansa. Ang heat stroke ay bunsod ng sobrang pagtaas ng temperatura sa ating katawan at nakamamatay po yan kung hindi maaagapan. Nitong nakaraang 2 araw ay naitala po ang pinakamainit sa Metro Manila at sa buong bansa para sa taong ito. Pinangangambahan na lalala pa ang mainit na panahon na yan habang patuloy ang El Nino. Nakatutok si Rafi Tima. 37 degrees Celsius ang temperatura sa Tuguegarao, Cagayan kahapon. Noong Sabado naman, naitala sa Metro Manila ang pinakamainit na temperaturang 35.8 degrees Celsius. Ngayong araw, 35.6 degrees Celsius ang temperatura. Bagamat malayo pa ito sa 42.4 degrees Celsius na pinakamainit na naitala sa kasaysayan ng bansa, ayon sa Pag-asa, titindi pa ang init sa mga susunod na araw. Maari hanggang Hunyo ay maranasan natin itong mas mainit na panahon. At sabi nga natin, itong Marso ay simula pa lamang. Ang pinakamataas na temperatura ay naitatala buwan ng Abril o kaya ay Mayo. Kaya naman ngayon pa lang, pinag-iingat na ang publiko sa heat stroke. Parang natutuyuan tayo. Yung normal na amount ng water sa katawan, bumababa. Nauuaw siya. Pag nauuaw, nagpapawis ng husto. Tapos, nag-blurring ng vision. Nahihilo. Minsan may nagsusuka. Kapag napabayaan, pwede raw itong ikamatay. Pangunahing dahilan ng heat stroke ang lubhang init ng panahon at kakulangan ng tubig sa katawan. Ang normal na temperatura ng katawan ay 37 degrees. Kapag tumama ang heat stroke, umabot ang temperatura ng katawan sa 41 degrees Celsius pataas. Kapag ito ay napabayaan, unti-unti nang mamamatay ang brain cells ng tao sa loob ng 10 minuto. Pwede natin mapayo sa kanila, iwasan nila yung mga crowded areas, mag-avoid sila ng mga excessive clothings na suot, tapos lagi silang magdala ng tubig, kahit saan sila magpunta. Wala pa naman umunong naitatalang heat stroke fatality ang DOH ngayong taon. Marahil dahil likas na sanay ang mga Pinoy sa init. Pero mainam pa rin na nag-iingat. Ang mga MMDA enforcers na laging bilad sa araw, may sapat naman daw na training laban sa heat stroke. May mga naitatala rin ba na heat stroke sa kanila? Sa ngayon, wala pa rin talaga kasi considering na yung mga MMDA personnel natin, bago isabak sa field yan, meron silang training. Ang type nun is military training. Ang mga taong aming nakausap, kanya-kanyang paraan para labanan ng init. Mas gusto ko pa yung maglakad ako. At least may hangin. Oo. Naliligo, 2 beses sa isang araw. Nagbabasa ako ng lagi, ng bimpo. Nilalagay ko sa bato ko. Sabi ni Aling Milagros, lumakas ang kanyang bentang palamig. Pero kasabay naman ito ang pagdoble ng gasto sa yelo. Mas mabilis naman matunaw yung mga yelo nyo? Ay, oo. Saglit lang. Matunaw. Hindi mas marami kang ginagastos pagdating sa yelo? Ay, oo. Malakas sa yelo. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot pa ng Hunyo ang mainit na temperatura dahil sa El Nino.
kaya sapat na pag-iingat ang kailangan para iwas heat stroke. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin po naiaalis yung pampasayrong bus na sumalpok sa isang puno sa Pugo, La Union. 12 ang namatay roon. Napagalaman ng mga investigador na wala palang mga tinatawag na railing o harang at wala ring mga babala sa kurbada kung saan naganap ang aksidente. Nakatutok si Cedric Castillo. 2 araw matapos ang malagim na trahedya sa Barangay Palina, Pugo, La Union, nakasalampak pa rin sa accident site sa Marcos Highway ang bus na sinakyan ng 12 pasaherong namatay. Mistulang tinalupa ng tagiliran ng bus matapos bumangga at kumayod sa puno ng akasya. Naiwan pa sa lugar ang ilang gamit, kabilang na ang mga ipampapasalubong pasana ng mga pasahero. Nang mapadaan sa pinangyarihan ng aksidente, nanlumo ang isang pari sa nakita niya, kaya't minabuti niya munang basbasan ang wasak na sasakyan. First time kong makakita ng ganitong kagrabing aksidente. Biruin mo, nahati talaga, kaya nung tinitingnan ko sa loob kanina, grabe talaga. Bukod sa mga pasaherong nasawi at lubhang nasugatan sa trahedya, pangamba ng mga residente ngayon ang disgrasya ang maaari pa raw mangyari hanggat hindi pa naiaalis ang sinawimpalad na sasakyan. Ilang metro lang mula sa puno ng akasya, isang bahay ang muntik ng masagasaan. Nagreklamo yung mga taga rito, dapat sana matanggal agad dito sir para hindi sila natatakot sila daw. Kapansin-pansin din na tanging mga sanga at dahon ng puno ang nagsisilbing early warning device sa kurbada kung saan nagpagewang-gewang umano ang bus. Ang mga dumaraang motorista napapatingin. Mag-ingat na lang po, saka pag na sa spot na yon, medyo dahan-dahan na lang po. Sa ibang bahagi naman ng Marcos Highway, normal pa rin ang biyahe ng mga sasakyan. Andun po yung fear, absolute na po yung fear sa amin. Kaya lang, ang kumbaga necessary naman po na mag-retreat yung mga bata. Depende naman yan sa driver eh. Kung barumbado kang driver, talagang ma-aksidente ka. Kung maingat ka naman, hindi mangyayari yan. Samantala, nakapagpiyansa na ang driver ng naaksidenteng bus matapos siya kasuhan ng reckless imprudence resulting in double homicide. Hinihintay pa ng Pugo Police ang death certificate at medico legal mula sa iba pang biktima. Ilan pang pasahero ang nasa Baguio General Hospital ngayon, kabilang na ang isang babaeng nasa kritikal na kondisyon. Mula sa La Union, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Ayon sa Department of Public Works and Highways sa La Union District 2, pupuntahan nila yung lugar na pinangyarihan ng aksidente bukas. At yan ay para alisin yung bus na yon. Ang paliwanag pa nila kaya walang mga harang at mga babala o warning sign doon ay dahil maluwag naman ang kalsada. Limitado lang daw ang mga lugar na nilalagyan nila ng mga harang at mga babala o warning sign. Karaniwang yung mga lugar na matatarik at makikitid lang. Nakausap ng GMA News ang 2 sa mga nakaligtas sa aksidente sa La Union. At ayon sa kanila, mabilis daw ang patakbo ng driver ng nadisgrasyang tourist bus. Nakatutok si Jiggy Manicad. Isa sa mga nakaligtas sa malagim na aksidente sa Pugo, La Union, si Aling Flora, 49 na taong gulang. Bukol sa ulo at mga pasa sa mukha ang tinamo niya. Pauwi na sila sa Laguna nang mabangga ang sinasakyang bus. Alas 5 ng hapon ng Sabado, umalis sila sa Baguio. Kalahating oras lamang daw biniyahe ng driver ang Baguio hanggang Pugo, La Union. Nangangamoy siyang rubber, yung nangangamoy goma. Yun ang naaamoy namin. Yung balitsyon ko sa pinsa, nasa likod namin, sinisigawan na yung driver. Na, ewan ko ba yung tercera kung primera. Hindi ko alam kung paano mababa sa anong iyan. Basta sinisigawan na siya. Ay hindi nakikinig, kumbaga. Siguro natatakot na rin ang driver. Na na kami, ibinunggo na sa sa puno. Nakaligtas din ang 10 taong gulang na si Carlo. Kahit nararamdaman na nakaambang trahedya dahil sa bilis ng takbo ng bus, wala sila nagawang magpamilya, kundi ang magyakapan. Yumapos ako sa daddy ko. At niyapos ako ng daddy ko. Nadala na sa Santa Rosa, Laguna ang labi ng ilan sa mga biktima. Jiggy Manicad, Nakatutok, 24 Oras. Sa iba naman pong balita, abang maya't maya ang mga brownout, tataas na naman ang singil na Meralco. Hindi pa raw sigurado kung magkano. Nakatutok si Julio Segovia. Maayos na ang sitwasyon ng power supply sa Luzon at Visayas. Ayon sa National Grid Corporation, unti-unti na kasing tumatakbo ang mga plantang sumasailalim sa maintenance shutdown.
Wala nang naranasang rotating brownout ang mga Meralco customer ngayong araw. Pero di tiyak kung hanggang kailan. Mahirap sabihin kung ano yung magiging aktual na sitwasyon itong mga darating na araw. Bagamat may nabanggit na mayroong mga plantang papasok in the coming days. Kasabay ng sobrang init sa Kamaynilaan ang pagtaas naman ng singil sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag ng Meralco, nagmahal ang kuryenteng kinukuha nila sa Wholesale Electricity Spot Market OSM at power supply mula sa mga Independent Power Producers o IPP na Santa Rita at San Lorenzo. Mahal na klase ng gas ang ginamit ng mga IPP sa paggawa ng kuryente dahil nag-shutdown ang Malampaya Gas Project na nagsusupply ng natural gas. Indications point to an increase na medyo substantial. Hindi po ito napupunta sa Meralco. Ito po ang halaga ng kuryente na inaangkat mula sa mga nagpo-produce ng kuryente o yung mga power generators tulad ng mga independent power producers. Ayon sa source ng GMA News, mahigit piso kada kilowatt-hour ang dagdag singil. Kaya kung kumukonsumo ka ng 100 kilowatt-hour kada buwan, dagdag na 100 piso sa bill mo. 200 piso naman ang dagdag kung 200 kilowatt-hour ang electricity consumption. Ang hirap tanggapin para sa consumer yon, dapat siguro paliwanag nila ng husto. Why? Di bali na sana kung mahal. Kung walang brownout, tataas pa ng piso, brownout pa. Nakipag-ugnayan na ang Energy Regulatory Commission sa Meralco para raw hindi mabigla ang mga consumer. Tinitingnan nila ang posibilidad na gawing pautay-utay ang pagpapatupad ng rate hike. Kinakailangan din na ating tingnan kung kakayahan naman ng ating konsumidor kung ito ay makakaya na mabayaran ng isang beses lamang o kung po pwede na ito ay mapahaba upang mapababa naman o mapagaan ang impact niya. Sa text message, sinabi ng consumer group na Nasecor, imbis na payagan ng ERC ang power rate hike, kailangan itong mag-audit sa bank gas ng mga IPP ng Meralco na noon pa raw nabayaran ng mga consumer. Sagot ng ERC, hindi naman sinisingil sa mga customer ang bank gas na hindi nagamit. Maaaring hindi na supplyan ang ating utility kung hindi siya makabayad sa kanyang mga supplier at kung hindi na siya mabigyan ng kuryente, tayo rin ay makakaranas ng kawalan ng kuryente. Paulit-ulit naman ang paalala ng mga kinauukulan, magtipid sa kuryente. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Lumalawak ang epekto ng El Nino sa agrikultura. Sa Kalinga, bumaba na raw ng halos kalahati ang produksyon ng kape dahil sa tagtuyo. Nakatutok doon live si Ian Cruz, exclusive. Ian. Mel, apektado na rin nga ng tagtuyot ang mga pananim dito sa Kalinga, pati ang kanilang mga pananim na kape ay apektado na ang pamumunga nito. Kilala ang Kalinga sa produksyon ng dekalidad na kape. Binibili ng malalaking kumpanya ng kape, supermarkets at mga coffee shop sa Maynila, pati na rin ng ilang coffee bean exporter. Pero dahil sa tagtuyot, halos kalahati nang nabawas sa produksyon ng kape sa probinsya. Bunsod nga ng kawalan ng ulan dahil sa El Nino, pati mga coffee plantation dito sa Kalinga ay apektado na nito. Kung mapapansin nyo nga, itong mga coffee berries na ito ay tuyong-tuyo na. At kung titingnan natin, yung kalooban nito, yung coffee bean sa loob nito ay nabubulok na. Mababa yung nung pagbunga ng coffee. Dahil nga sa kulang ng ulan. Kailan pa po hindi umulan dito? Itong December na. Ang kape ng Kalinga, di na ginagamitan ng abono o insecticide, alaga sa ulan at lilim ng mga puno. Pero dahil sa El Nino, may mga punong kumonti o nalaga sa mga dahon, kaya di na nakakapagbigay ng lilim sa mga puno ng kape. Kaya kumukonti na ang produksyon ng kape sa lalawigan. Mababa yung coffee produce ngayon . Usually at this time of the year, even children would go to the market and sell the coffee bean. Ngayon, bihira. Kabilang sa itinuturing na high-value crops ang kape ng Kalinga, kasama ng mga gulay at saging. Sa halos 10 million pesos estimated value ng nasirang mga crops, tinatayang 3 hanggang 4 na milyong piso ang sinasabing kape. Sa mais, 85 milyong piso ang halaga ng mga pananim na nasira. 46 na milyong halaga naman ng mga pananim na palay ang di na rin mapapakinabangan dahil sa tagtuyot. Ang mga palayan at maisan sa bayan ng Rizal, mula 80 hanggang 70% ang nalugi dahil sa El Nino.
walang irigasyon ng mga taniman at umaasa lang sa naipong tubig ulan at mga water pumps. Pero dahil tagtuyot, natuyo ang mga reserbang tubig ulan. Yung place area po natin is a valley. Parang ka-level natin ang Tugigaraw na naulat nga noon na one of the hottest place in the Philippines. So, yun po yung geographical location ng problema. Mel, hilingin nga ni Governor Jasin sa Provincial Board na magdeklara na ng state of calamity sa buong probinsya. Ang parte ng calamity fund ay ibibili raw ng mga water pump para maitulong sa mga magsasaka. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang lalaki ang inaresto matapos siyang magpaputok ng sumpak sa isang rambulan sa Marikina. Si James Velasquez, naka-alerto 24, eksklusibo. Hindi makaharap sa GMA News ang lalaking ito matapos mahulihan ng isang sumpak na gagamitin niya sana sa isang rambol sa may kanto ng Recto Street at Ilang-Ilang, Marikina City. Gawa sa putol na tubong bakal at binaling bahagi ng tinidor at kargado ng isang kalibre 38 bala ng baril ang sumpak na nakumpiska mula kay Aldrin Ignacio. Nadatnan daw ng pulis Marikina, mahigit 50 taong nagsusuntukan at nagbabatuan sa lugar. Pati mobile ng barangay, nadamay. Pero natigilan daw ang lahat ng paputukin ni Ignacio ang bitbit na sumpak. Nagulat na lang ako nung yung isang lalaki bumunot nga siya ng baril. Kasi medyo makita ko si stainless yung baril niya. Nakita ko tinututok-tutok niya, tapos pinutok niya na. So nung nakita ko na yun, nilapitan ko na siya. Sa kabutihang palad, walang tinamaan sa pagpapaputok ng suspect. Tumanggi magbigay ng pahayag si Ignacio. Pero katwiran ng kanyang ina, napilitan lamang daw ang anak na ipagtanggol ang isa nitong naagrabyadong kabarkada. Inaamin naman ng anak ko na talagang pero kung hindi niya ginawa yun, malamang yung kaibigan niya ipatay. Kasi yung kaibigan yun, napapasa ilalim, talagang basag ang muka. Nag-self-defense lang. Sa takot na balikan ng grupo ng suspect, hindi na nagbigay ng pahayag ang mga naninirahan sa Recto Street. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung aling grupo nagsimula ng kaguluhan. Makakasuhan si Ignacio ng attempted homicide, indiscriminate firing at illegal possession of firearms and ammunition in relation to the Omnibus Election Code. James Velasquez sa Alerto 24. Tatlong gwardiya ng isang subdivision sa lungsod ng Quezon ang inaresto matapos umano nilang barilin ang isang motorista at ang alaga niyang aso. Malubha ang motorista, patay naman ang aso. Si Oscar Oida, naka-alerto 24, eksklusibo. Nalalagay ngayon sa alanganin ng mga gwardya ng isang subdivision sa Fairview, Quezon City matapos masangkot sa pamamaril. Ang biktima, isang 29 anyos na nagangalang Ronnie Cordero, nakasalukuyang nasa kritikal na kondisyon matapos mabaril sa may likuran, habang patay naman ang aso nitong Labrador. Alas 9 ng gabi nang may makagitgitan umano sa may Commonwealth Avenue ang biktima upang makatakas. Pinasok umano ng biktima ang kanyang sasakyan sa may North Fairview Subdivision at nang siya'y palabas na ng subdivision, Pinabababa siya ng mga gwardya. Nag-resist siya na tumalilis. Binaril. Pinaputukan na siya. Pinaputukan. Shotgun ang ginamit sa likod tumama. Sa sa unang pamamaril ang Labrador ng biktima na agad binawian ng buhay matapos mapuruhan. Sa puntong ito, bumaba na si Cordero ng kanyang sasakyan para kumprontahin ang mga gwardya. Naglalakad siya pag malapit na sa guardhouse. Yung may narinig daw yung mga bystander doon na putok. Ngayon tinamahan siya sa likod, tatlong Tapos may nagsabi doon sa asawa niya na may tama yung kasama niya. Hindi sure yung nung pinunta niya, nakita na nandun nakadapa. Pero ayon sa mga naarestong gwardya, di sila ang bumaril sa biktima, kundi ang mga kasamahan nila na di naman nila masabi kung saan nagpunta. Nagkataon lang daw na sila ang inabutan ng mga pulis sa lugar. Sino man may kasalanan yan, di umano na lang. Kasi kawawa naman kami, magdudusa kami na walang kasalanan kami. Konsensya na lang yung mga nagpaputok. Nakatakdang sumailalim sa investigasyon ang tatlong gwardya. Ipapabalistics din ang mga baril na nakumpiska sa kanila upang malaman kung naggamit nga ba ang mga ito sa nangyaring pamamaril. Pinaghahanap na rin ang dalawa pa nilang kasamahan. Oscar Oida, naka-alerto 24. Hindi raw tama na iugnay si Senador Noynoy Aquino sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang kapatid na si Chris. Kahapon, nag-walkout si Rufa Gutierrez
sa programa nila ni Chris dahil sa isang pahayag ni Chris. Naging dahilan ito para banata ni Annabel Rama si Chris at maging si Noynoy. Pero ayon sa National Campaign Manager ng Liberal Party na si Butchamad, ang kwalifikasyon naman ng isang kandidato ang pagbasihan ng pagboto. Wala rin daw balak makialam ang senador sa issue tungkol kay Chris. Sa kabila ng issue, nakikita pa rin daw ng partido ang mga naitutulong ni Chris sa kampanya. Hindi rin sila naniniwalang makakaapekto ang kontrobersya sa kandidatura ni Noynoy. Fair to Senator Aquino. Ang gusto ni Senator Aquino si Chris na lamang ang magsaayos niyan kasi batay sa karanasan kayang-kaya namang harapin at ayusin yan ni Chris. Ang tabayanan po ninyo mamaya, may pahayag po si Chris Aquino tungkol sa bagay na ito. Inamo ni Senador Richard Gordon si Senador Manuel Villar na sumailalim sa tinatawag na lie detector test. Sa pagsalang ni Gordon sa UH Hiritan 2010 kaninang umaga, muli niyang iginiit na may ipinadalang emisaryo si Villar para patrasin siya sa pagtakbo sa pagkapangulo. Sasabihin niya raw kung sino ang emisaryo na yun kapag sumalang sila sa lie detector test. Dati nang itinanggi ni Villar ang paratang ni Gordon. Ayon sa Partido Nasyonalista ni Villar, luma na ang issue na yan at hindi na nila papansinin. Marap siya rito. Double B sa ating GMA. Dalawa kami, may lie detector test. Tanungin niya kami, sasabihin ko. Tanungin niyo siya kung sasabihin niya. Alam mo, itong si Senator Gordon ay para sa amin nagpapapansin na lang at hindi naman kailangan ng pansinin yan dahil hindi naman issue. Umupo na bilang gobernador ng Bulacan si Roberto Pagdanganan. Yan ay kahit naninindigan ang pinabababang si John Mendoza na tanging Korte Suprema lamang daw ang kanyang susundin. Pareho sila ngayon nag-oopisina sa magkahiwalay na gusali ng Kapitolyo. Nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, patuloy na naantala ang serbisyo ng Kapitolyo ng Bulacan dahil walang bumibigay sa dalawang taong parehong umaangkin sa pagiging gobernador ng lalawigan. Maagang naghanda ang nakaupong gobernador ng Bulacan na si John Mendoza sa pagdating ng katunggaling nag-anunsyong uupo siya sa Kapitolyo ngayong umaga. Pahirapan ang pagpasok sa Kapitolyo, maliban kasi sa mga nakabalagpag na truck sa mga daanan, pinaikutan na rin ng barbed wire ang buong Capitol compound. May isang maliit na lagusan kung kaya mong tiisin ng siksikan pero kailangan mo nang idikit ang sticker na ito na magsisilbing passes mo. Ito kailangan yan para makapasok ng Kapitolyo? Para po malaman na yung papasok po support po ni Gob. Meron ho bang posibleng pumasok na kalaban? Meron po siguro posible. Bahala sila. Basta kami, sumusunod kami sa regulation. Kung ano gusto nila, basta sumusunod kami. Kukuha po kami sa DSWD. Ang kaso, hindi kami makapasok agad. Dumalo sa misa si Mendoza kasamang daan-daang taga-suporta. Hindi na siya umaalis sa kanyang opisina at patuloy na naninindigang Korte Suprema lang ang makapagpapababa sa kanya. Bigyan niyo kami ng pagkakataong ipaglaban ang aming karapatan. Kung natalo kami sa COMELEC, pabayaan ninyong dalhin namin ito sa Supreme Court sapagkat yun ang naaayon sa batas. Ibigay nila ang ating karapatan. 30 araw upang dumulog sa Supreme Court at malaman natin ang tunay na katotohanan. Sa gitna ng pagbabantay ng daan-daang pulis, bahagyang nagkatensyon ang dumating ang Provincial Election Supervisor para ihain ang writ of execution na inilabas ng COMELEC nitong Biyernes. Ayaw kasi itong tanggapin ng Provincial Legal Officer. Hindi namin kinikilala ang writ. Unang-una, ito ay patently illegal. Maliwanag sa COMELEC Rules and Procedure na ang resolution at decision ng COMELEC ay magiging final lamang after 30 days. Sir, paano po ba yan pag ayaw tanggapin? Constructive service. Ipoposta na namin yung writ. Sa bandang huli, nagkasundo ang magkabilang panig na ipaskil na lamang ang kautusan. Pero di nagtagal, napunit ito ng mga taga-suporta ni Mendoza. Halos kasabay nito, pumasok na ang idineklarang gobernador na si Roberto Pagdanganan sa Blas Ople Building na pansamantala niyang magiging opisina. Bilang gobernador, ilang kautusan na kanyang ipinalabas. Una rito ang paglilinis sa Kapitolyo at pagtanggal ng mga barikada. Sa aking katunggali, siya naman ay nakapaglingkod na ng 2 buwan
at 2 taon at 8 buwan pa. Ano? Hindi naman siya nanalo. Kaya sana po ay tanggapin niya bilang isang maginoo. Nananatili namang nakabantay ang mga pulis para mamagitan sa magkabilang kampo at iiwasan nilang magpang-abot ang mga ito. Mel, nakausap natin kanina lamang si Brian Yamsuan, Assistant Secretary Brian Yamsuan ng DILG, at ayon sa kanila, pinahuhupa muna nila ng husto ang tensyon dito sa Kapitolyo at iniiwasan hanggat maaari ang pagsiklab ng karahasan. Hindi pa rin daw nila hawak ang proof of service mula sa Provincial Election Supervisor ng COMELEC na siyang kailangan bago nila tuluyang kilalanin ang administrasyon ni Governor Obet Pagdanganan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Mga kapuso, kahit sinong makausap ninyo, kahit saan panig kayo ng Pilipinas mapunta, patok ang election jingle ng GMA Network. Yung may bilog na hugis itlog. Isa po yan sa mga paraan ng GMA, ang inyong Kapuso Network, para ituro sa ating lahat ang wastong paraan ng pagboto sa automated elections sa election 2010. Panuurin niyo po itong pagtutok na ito ni Rida Reyes. Mula sa mga preso hanggang sa mga estudyante, kabisado't sinasayaw na ang election advocacy campaign jingle ng GMA News and Public Affairs na bilog na hugis itlog. Kahapon, Maulers and Shoppers naman sa SM Mall of Asia ang tinarget ng dance craze sa panguna mismo ng sex bomb dancers. Game na game rin nakiindak ang may 500 estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. Pati mga host na sina Drew Arellano at Suzy Entrata Abrera nakijoin. Tayo mga Pilipino, magaling kumanta, magaling sumayaw. So ano ba pinaka-effective na paraan para ipaintindi ang automation? Ito ay sa pamamagitan din ng song and dance. So ito yung bilog na hugis itlog. Present din sa programa ang bandang Sugar Free para awitin ng kauna-unahang GMA News Anthem, ang Panata sa Bayan. At para naman ituro ang step-by-step procedure ng pagboto, 2 mock voting booths ang itinayo para magsilbing voting area. Kumpleto sa gamit at election paraphernalia, mula sa balota hanggang sa PCOS machine. Mula sa pag-shade sa balota, pagpasok nito sa PCOS machine hanggang sa paglalagay ng indelible ink, pinagdaanan na halos parang totoong eleksyon na. Magkasamang nagbantay ang mga taga-COMELEC at Smartmatic. May sariling booth naman ang PPCRV para sa mga gustong maging election volunteer. Ang mga nagsipaglahok ng mga Maulers and Shoppers laking tuwa sa bagong natutunan. Anong natutunan mo? Pag-shade po nung oval. Bale, kailangan po hindi sobra at hindi kulang para po hindi ma-invalid yung vote. Masasabi niyo ba na nakahanda na kayo bumoto? Oo, sigurado. Oo, handa na. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang pagtugis ng militar sa mga NPA na umatake sa mga sundalo sa Mansalay sa Oriental Mindoro. Ginagamot naman ang mga sugatang sundalo mula sa Kalapan. Nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano. Mel, patuloy na bumubuti ang lagay ng 3 sa 7 sundalo na nasugatan sa engkwentro sa Mansalay, Oriental Mindoro nitong Sabado na umaga. Nakakahinga na ng maayos si Private First Class Victor Embiago kahit di pa natatanggal ang bala sa kanang bahagi ng kanyang likod. Base sa x-ray, nakabaon ang bala sa baga. Wala naman nakitang serious eye damage kay Private First Class Anthony Arguelles. Hindi pa natatanggal ang shrapnel na nakabaon sa kanyang kanang mata. Si Private First Class Ador Sindol, tuluyan ang nilinis ang sugat sa kanyang kanang braso bagamat namamaga pa rin ito. So far, so good naman. They're all in vitals and stable. Okay naman. Stabilize na namin sila lahat. Ayon kay Sindol, huli na nang nalaman nilang maraming nalagas sa kanilang hanay. Simpleng paglalatag lang dapat ng seguridad sa Mansalay para sa paghahanda sa darating na eleksyon ng kanilang operations na nauwi sa madugong engkwentro. Aming kasi walang imikan doon eh. Hindi kami walang sumisigaw na may natamaan para hindi malumural yung tropa namin. Walang may sabi na may tama ako, wala. Pero actually may mga tama na halos. Sa unang putok pa lang nila may mga tama na. Kaso hindi lang nagpapaalam. Kasi ang alam ko lang sa tabi ko lahat, puro tumba na eh.
Kumpara sa mga dati nilang lakad sa Mansalay na kilalang kuta ng NPA mula pa noong dekada 80, tila alam at handa mga rebelde na may pupunta mga sundalo roon. May naka-info rin sa kanila na may papasok na tropa doon sa bundok na yon. Kasi hindi naman yun sila makapaganda ng ganun ka ganda na pwesto kung walang nag-info sa kanila na may tropa na papasok doon. Tagtaka din po kami na bakit ganun nakapwesto sila ng ganun kaganda na pwesto nila na pag pumasok po kami doon. Bali, pagpapasok kami doon talagang ma-rush up kagad nila kami kasi nakapwesto po sila. Masakit man sa kanilang loob na tanggapin ang sinapit ng kanilang mga kasama, tanggap nilang lahat na bahagi ang nangyari sa kanilang sinumpang tungkulin bilang sundalo. Papasalamat ako sa Diyos at buhay ako, pero yung kalooban ko nahihirapan kasi sa nangyari sa mga kasama ko. Masakit sa akin yung nangyari sa kanila. Kasi bilang isang sundalo, kung anong nangyari sa kasamahan ko, yung sakit ng nararamdaman nila, ganun din ako. Kasi iisa kami. Mel, kanina lamang mga pasado alas 5 ng hapon ay sinundo na ng isang ambulansya ang 3 sundalo para ihatid sa Vilu na Hospital sa Maynila. Ayon naman kay 203rd Infantry Brigade Commander Colonel Carlos Kita, gagawaran ng mga nasugatang sundalo ng tinatawag na Wounded Personnel Medal para sa kanilang kagitingan. Ito ay kasabay ng full military honors na ibibigay sa lahat naman ng mga napatay na sundalo sa engkwentro. Patuloy pa rin ang hot pursuit operations ng militar laban sa NPA sa Mansalay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Kinukumpone na raw ang mga tubo na may sira o tagas para maiwasan ang pagsasayang ng tubig. Ngayong pababa na ng pababa ang tubig sa mga dam dahil sa kabala ng ulan, nakatutok si Pia Arcangel. Nitong Biyernes, biglang binaha ang kanto ng Elliptical Road at Quezon Avenue dahil sa pagbulwak ng tubig mula sa tubo. Ayon sa Manila Water, nabiyak ang main pipe nila sa lugar bandang alas 5 ng hapon. Apektadong supply ng tubig sa Long Center at ilang kalapit na residential area. Nagdulot pa ng traffic ang baha. Pasado alas 8 na raw natigil ang pagtagas ng tubig. Pagtiyak ng MWSS o Metropolitan Waterworks and Sewerage System, sapat pa naman sa ngayon ang supply ng tubig sa Kamaynilaan. Ginagawa rin nila lahat para tiyaking hindi ito magkukulang. Ginagawa ng MWSS at ng mga concessionaires ang lahat ng technically possible na pwedeng magawa para harapin ito. Pero itong El Nino, Sari-saring estilo naman ang pagtitipid ang ginagawa ng water utilities para tiyaking hindi makukulang sa supply ng tubig sa Abril at Mayo. Ang Maynilad, naghahanda rin sakaling bumaba ang water reserve sa Metro Manila. Minanage natin yung pressure ng tubig. So kung dati napakalakas ng daloy ng tubig sa mga gripo, may mga ilang lugar na nakakaramdam na ng konting paghina. So kung dati nakakaabot ng second floor, ngayon medyo mahina na siguro yung pag-aabot sa second floor. Matagal-tagal pa raw ang El Nino, kaya paalala ng mga otoridad, magtipid sa tubig. Si Aling Virgie, na mahigit 30 taon nang nakatira sa Barangay Sacred Heart, Quezon City, na ni minsan di pa raw nawawala ng tubig, ngayon nagsisimula na magtipid. Halimbawa, pag naglalaba ako, yung mga pinagbanlawan ko, pinapanghugas ko ng banyo. Tapos pag nagdilig ako ng halaman ko, dito na ako kumukuha sa deep well. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Susunod! Taxi, nagliyat habang bumabaybay sa EDSA. Mall show ng programang First Time na kansela dahil sa pagdumog ng mga tao. Kikilalanin natin ang mga nanalo sa ika-82 Academy Award sa Hollywood. Susulya pa natin ang pabonggahan sa red carpet. Chris Aquino nagsorry na kay Rufa Gutierrez. Ang reaksyon ni Rufa, May isang araw pang ensayo si Manny Pacquiao sa California bago tumulak patungong Texas, kung saan gaganapin ang bakbakan nila ni Joshua Clottey. Kanina, kinilala na ni Pacman ang mga nagwagi sa kanyang weight loss challenge. Mula sa Los Angeles sa California, nakatutok si Chino Trinidad. Bago tumulak patungong Dallas, Texas, nagsimba muna si Manny Pacquiao sa Christ the King Church sa Hollywood.
kasama ang misis na si Jinky, humingi ng ligtas na laban si Pacquiao. Makapananghalik naman, isinagawa na ang timbangan para sa kanyang pa-contest. Ang biggest loser na ang winner ay mag-uwi ng $23,000 o katumbas ng 1 milyong piso. Hindi biro ang itinakda ni Pacquiao na target na kailangan makabawas ng 15% ng kanilang body weight ang lahat ng sasali sa loob lamang ng 3 linggo. Sa 80 plus na participant, swerte lang kung may 20 makakuha. Bukod sa pakikibahagi ng pound for pound king ng kanyang mga natatanggap na biyaya, nais din niyang ipaalam na hindi biro ang buhay ng isang professional boxer. Ma-feel nila yung gaano kahirap yung buhay ng boksingero at saka siyempre yung sa kanila mag-reduce pa lang, walang fight, walang sparring. Nahirapan na sila. Paano pa kaya yung boksingero? 37 ang Batagumbay na nakapagbawas ng 15% ng kanilang timbang. Ngunit wala silang lahat sa ibinawas ng Amerikanong si Tim Sladek na 22% ng kanyang body weight ang naibawas. Ito naman ang naisiparating ni Pacquiao sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Nakakatulong to sa mga tao, sa kanila dahil malusog ang katawan nila at dito may talagang inaano ko sila ng medical before and after. Kailangan natural exercise lang. Bukas may huling hirit pa ng ensayo ang defending WBO welterweight champion sa umaga. Ito'y bago siya tumulak patungong Dallas upang doon tapusin ang kanyang paghahanda para sa kanyang pagharap sa hamon ni Joshua Clottey sa Marso 13. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang taxi ang nasunog kaninang madaling araw sa Kaputihang Palad ay ligtas naman ang driver, si James Velasquez. Naka-alerto 24. Nagliliyab ang taxi na ito nang madatnan ng GMA News sa panunukan ng EDSA at kamuning kaninang alas 4 ng madaling araw. Lumalagab-labang apoy mula sa makina nito dahilan para matusta ang kaha at hood. Ang may-ari at driver nito si Ed Parayo. Pilit sinusubok ang apulay ng sunog pero imbes na humina. Maya-maya pa, dumating na isang truck ng bumbero. Binomba nila ng tubig ang taxi at kahit nawala ng apoy matapos ang ilang sandali, hindi nagpakasiguro mga bumbero. Si Parayo halatang lumong-lumo sa sinapit ng pinagkukunan ng hanap buhay. Pero mismong siya, hindi rin maintindihan kung ano ang nangyari sa taxi. Bigla na lang kung sir, may pumutok tapos, umapoy. Saan galing yan? Paano napansin mo? Hindi, atid ko sana yung asawa ng kumpare ko. Ngayon, biglang may pumutok eh. James Velasquez sa Alerto, 24. Sumiklab ang isang grass fire sa Baguio. Ayon sa nagpadala ng litrato na si John Cyrus Romeo. Pababa siya kahapon ng Cannon Road nang makita niya ang sunog. Ang hinala niya, nagliyab ang damo dahil sa matinding init. Sa Baguio pa rin, nagningning naman ang kalangitan kagabi dahil sa fireworks display. Ipinadala ang video ni Wilma Duclan. Nakunan din ni Darwin Villanueva ang parehong fireworks display. Bahagi po yan ng pagdiriwang ng huling araw ng Panagbenga Festival. Sa mga gusto magpadala ng mga video o picture ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang balita MMS Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang balita Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod, bansang Turkey, niyanig ng lindol. Pagpintura ng MMDA sa dating bahay ni Senador Manny Villar sa Tondo, may bahid politika? Mall show ng cast ng first time. Kinansila dahil sa hindi magkamayaw na fans. Chris Aquino nagsorry matapos mag-walkout si Rufa Gutierrez sa kanilang programa. Tinanggap kaya ni Rufa? Tutukan yan dito lang sa 24 oras.
Isang linggo matapos lumindol sa Chile at Taiwan, niyanig naman ng lindol ang bansang Turkey. Nangyari ang magnitude 6 na lindol alas 4:30 na madaling araw doon habang marami ang mahimbing na natutulog. Halos 6 na po na ang patay. Nasundan pa ito ng mahigit 30 aftershock. Tinamaan ng husto ang pamayanan ng Okula. Nito lang 2007, nilindol din ang Turkey. Taong 1999 naman, 2 lindol din ang tumama sa Turkey kung saan 18,000 katao ang patay. Chika Minute! Tumangging magsalita si Rufa Gutierrez tungkol sa pag-walkout niya kahapon sa sarili niyang talk show. Ang nagbigay ng pahayag, ang mami niyang si Annabel Rama. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Alam mo ang reason nila, bakit ko pinulaot dyan si Rufa sa The Bus? Sa exclusive phone interview ni Pia Guanyo ng Showbiz Central, kinumpirma ni Annabel Rama na nag-walkout nga ang anak na si Rufa Gutierrez sa kanyang talk show kahapon. Naraw kasi natiis ni Rufa ang mga parinig ng co-host niyang si Chris Aquino. Hindi maganda ginagawa niya kay Rufa. Every Sunday, binabara niya. Umiyak si Rufa. Kanina pa sa dressing room. Sabi ko, umalis ka na dyan. Sa isang text message, napag-alaman ng GMA News na dumiretso si Rufa sa isang restaurant sa Tomas Morato. Nakita naming naroon nga ang actress host kasama ang ilang kaibigan. Ilang minuto pa lumabas sa restaurant ang publicist ng mga Gutierrez at nakiusap ng wag nang interviewin si Rufa. Ayaw ni Rufa, please. Ayaw niya. Pero nakiusap pa rin kami at naghintay para makuha ang panig ni Rufa tungkol sa walkout. Ilang minuto pa, isa-isa nang naglabasan ang mga kasama ni Rufa. Paglabas ng actress host, dire-diretso siya sa kanyang sasakyan at hindi na nagbigay ng pahayag. Rufa. Sa pamamagitan ng kanyang Twitter, agad namang nagbigay ng pahayag si Chris. Sinabi ng actress na, quote, I invite everybody to review Buzz. My comment was said with affection and a sense of fun. Unquote. Dagdag pa ng actress, hindi niya raw maintindihan kung bakit nakasama sa usaping ito ang kapatid niyang si Noynoy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pinagkaguluhan ng stars ng first time sa kanilang mall tour kahapon. Kinailangan pang itigil ang show para na rin sa seguridad ng fans. Nagbabalik si Nelson Canlas. Hindi magkamayaw ang fans ng first time kahapon sa SM San Lazaro. Lahat gustong makita sina Barbie, Bea, Joshua at Jake. Hindi nga po kayo makadaan eh. Hindi ako makapaniwalang gato kadami yung dadating sa Grand Fancy. So thank you so much po. At nang magtungo na sa stage and cast, lalong naging mas excited ang mga naroon. Matapos ang isang dance number lang, nagdesisyon na ang management ng SM at mga namumuno ng serye na itigil lang ang show. Nagsara na ng mga steel doors ang mga tindahan dahil na rin sa mga hindi mapigilang tao. Hindi na kayo magtutulakan dapat nating isipin may mga batang maliliit na masasaktan. Well prepared kami sa certain crowd but unexpected na ganito karami yung crowd. Sandali lang na nahimik pero matapos ang ilang saglit, tila lalong naging mas excited ang mga naroon. Itinuturing na isang malaking pinomeno ng first time dahil sa pagsikat ng mga artistang baguhan dito at sa pagsikat na rin ng serye. Pero ano nga ba meron ng first time kung bakit naging patok sa panlasa ng mga kapuso? Nakakakilig sila lahat. Kasi po dagdag pangaral sa mga high school. Ang first time nagpapaalala kung ano yung iiwasan natin na mali na ginagawa. So nandyan meron silang mga magulang, pinangangaralan sila, pinapalahanan din sila. At nagdesisyon na nga na kanselahin na ang show. Sa susunod po, abangan niyo po ulit kami. Sana po hindi maging ganito na hindi natutuloy. Sana matuloy na. Para masaya. First time ko rin po ito sa tanan ng buhay ko dito sa GMA. First time ko pong na-experience yung ganito. Sobrang ang hot ng tanggap nila sa amin. Halos naging imposible ang paglabas ng cast. Humigit kumulang 60 security personnel at maraming steel fences ang kinailangan para makaalis sa venue ang cast. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. More hot chika coming up. Stay tuned. Abangan! Poker tournament sa Germany, binulabog ng mga armadong magnanakaw. Matapos makausap ang kuya niya, Chris Aquino, nag-sorry sa mga nasabi niya kay Rufa Gutierrez.
ang live interview sa mga nagwagi sa Binibining Pilipinas. Iyan sila live na live sa lobby ng GMA Network. Tutok lang dito sa 24 Oras. Sa bansang Germany, binulabog ng mga magnanakaw ang isang poker tournament. Sa video sa hotel, makikita ang naglalaro yung mga kalahok. Biglang nagkagulo. Umatake na pala ang mga magnanakaw na armado ng baril at machete. Pwersahan nilang kinuha ang jackpot prize na noon ay umaabot na sa mahigit $1,000,000. Katumbas ng mahigit 60 milyong piso. Hindi binunyag ng mga pulis kung magkanong natangay ng mga magnanakaw na patuloy na tinutugis. Nakalagak na sa Fort Bonifacio ang mga labi ng 11 sundalong napatay ng mga umataking NPA sa Mindoro. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, katatapos nga lang ng misa dito sa Philippine Army Gymnasium sa Fort Bonifacio kung saan nakalagak ang 11 sundalong nasawi sa engkwentro sa Mindoro. Ginawaran ng military honors ang 11 sundalong namatay sa engkwentro sa Mindoro sa Army Headquarters dito sa Fort Bonifacio. Emosyonal ang kanilang mga kaanak pati mga kapwa sundalo. Para sa kanilang mga kaanak, tila bangungot ang nangyari. Kwento ni Marivic. Kasama pa nila ng anak ang mister na si Corporal Francisco Pialago noong Biyernes. Yun, doon lang siya nagbilin sa akin na huwag kong papaluin yung anak ko. Huwag daw niya, huwag ko raw pababayaan, alagaan ko. Kanina, habang ginigising ng walang kamalay-malay na si Adam ang napatay na ama, napaiyak si Marivic. Katapangan at kagitingan ang pinakita ng ating mga kasamahan. Wala na akong probably my only command for this day is for all of us to render our salute to our fallen comrades. Ayon kay Major General Jorge Segovia ng 2nd Infantry Division, dumaresponde ang napaengkwentrong sundalo mula sa 23rd Reconnaissance Company ng 2nd Brigade ng Tambangan ng may 50 NPA. May mga report kasi hinggil sa extortion na ginagawa ang NPA. Bagamat pagmamayari ng isa sa Morong 43 ang lugar kung saan naganap ang pananambang, ayon kay Segovia, hindi paghihiganti sa Morong 43 ang nangyari sa Mindoro. This is a government-initiated operation, so it cannot be in retaliation for the arrest of 43 of their comrades. No? Nakaposisyon na raw ang kalaban sa nasabing lugar at mayroong inaabangan. Ang ilan sa kanila ay naka-dig in, kumbaga nakaposisyon at nakubkob ang ating mga sundalo. Ayon sa kwento ng mga nakaligtas na sundalo, may mga tinamaan din sa panig ng NPA. Pero hindi nila masabi kung may napatay sa grupo. Samantala, Mel, bago nga maganap ang isang misa kanina alas 6 ng gabi, nagkaroon muna ng posthumous promotion na giginawad nga dito sa ating 11 sundalong nasawi sa engkwentro. Ito ay sa pangunguna mismo ni incoming AFP Chief at ngayon ay Commanding General ng Philippine Army na si Delphine Bangit. Kasama niya rito ang outgoing AFP Chief na si Victor Ebrado. Hindi pa rin naman masabi sa ngayon kung kailan iuuwi sa kanilang probinsya itong 11 namatay sa engkwentro. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong isang taon, bumisita po ako sa Rodriguez sa lalawigan ng Rizal para mamigay ng mga school supplies sa mga estudyanteng nasalanta ng Bagyong Ondoy. Kung inyo pong naaalala, yung kanilang mga gamit pang eskwela talagang binaha naman ng magkakasunod na bagyo noon. Sa aking pakikisalamuha sa mga estudyante at magulang doon, nakilala ko ang isang ina. Napukaw ang aking damdamin ng isang may bahay na kakaiba ang itsura. Nakaluwa na kasi ang kanyang kanang mata.
At ayon kay Lorena, mahigit 5 taon na rin niya itong hindi pinapansin. Dahil ang kanyang mas inaalala maliban sa pagbuhay sa kanyang pamilya mula sa paglalabada ay ang kalagayan ng kanyang panganay na si Edmark. Isinilang ni Lorena si Edmark na may bukol sa likod ng ulo. 12 taon nang daladala ng bata ang malambot na bukol na sinlaki ng itlog. Hindi naman magawang ikubli ng buhok ni Edmar ang umbok na nagiging tampulan na ng tukso. Gusto ko lang po patanggal yung bukol ko. Para po hindi na po ako asarin. Ayon pa kay Edmar, hirap din siyang makipaglaro sa ibang bata dahil sa takot na mabunggo ang kanyang ulo. Humihingi sana kami ng tulong na matanggal yung bukol ng anak ko at saka mabigyan sana ng pampagamot namin mag-ina. Para kahit pa paano wala lang maging sagabal sa kanya. Tapos makapagtrabaho rin ng maayos ako. May koneksyon kaya ang pagkakaroon ng sore eyes at kuliti ni Lorena sa pagluwa ng kanyang mata? At bakit naman nagkaroon ng bukol sa likod ng ulo ni Edmark? Alamin po natin sa pagpapatuloy ng kwento ng mag-inang Soto bukas po yan. Samantala sa mga nais magpaabot ng tulong sa mag-ina, makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito sa aming mga bank account. At sa mga nais mag-donate gamit ang credit card, mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Ang mga bagong registered na mga nurse ang kaya gustong unang magtrabaho sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. Pagpipintura ng MMDA na kulay bete sa dating bahay ni Senador Manuel Birria sa Tondo. May bahid politika nga ba? Mamaya na, live sa 24 oras ang mga wagi sa Binibining Pilipinas. Mga kapuso, si Helen Nicolette Enson, second runner-up. Binibining Pilipinas International Pisa Arieta Kleiner. Binibining Pilipinas Universe Maria Venus Ra. Binibining Pilipinas World Sarina Catherine Gatbonto. At first runner-up Dayan Nesho. 24 oras, live. Libo-libong mga bagong nurse ang nanumpana sa tungkuling kanina. Plano rin kaya nilang mag-ibang bansa. Kaya ng marami nang nauna sa kanila. Ang tumutok kay si Julio Segovia. Formal na nanumpa sa kanilang tungkulin ng mga newly registered nurse. Kasama ang kanilang mga magulang. Walang pagsidla ng kasiyahan ng mga bagong nurse. It feels great. Masyado po kami masaya at nakapasa. Alay raw nila sa mga magulang ang oath-taking ceremony. Hindi kasi matatawaran ng sakripisyo ni nanay at tatay, mapagtapos lang sila ng pag-aaral. Hindi ma-describe kung ano yung nararamdaman ng isang magulang. Para akong nabunutan ng tinik at talagang para akong nasa langit. Sa mahigit 94,000 examinees noong nakarang November 2009 nursing licensure exam, mahigit 37,000 lamang ang pinalad na pumasa o katumbas ng 39.43% passing rate. Mas mababa ito kumpara sa passing rates na naitala noong mga nakalipas na taon. Gayunman, kaya na raw makipagsabayan ang Pinoy nurse sa ibang bansa. We have benchmarks with other nursing education programs abroad and even with their standards of nursing. However, there is much area that needs improvement. Pinarangalan kanina ang 10 nursing board examinees na nanguna sa exam. Gayon din ang mga eskwelahang may pinakamataas na passing rate. Si Clary Morales Bontol ng Iligan Medical Center College ang nagtap sa 2009 nursing licensure exam. Dito lang po sa Pilipinas, sir. Mahirap pong mag-abroad as of now. Ganito rin ang sagot ng karamihan sa kanila. I would like to serve our country muna bago yung ibang bansa. For now, dito muna sa Philippines for experience. Kung dito sila sa Pinas magtatrabaho, payo ng grupong ang NARS, huwag pumayag sa sistema ng volunteerism. Hospitals cannot survive without a nurse. So if there will be no nurse who will succumb to this very exploitative practice, then these hospitals will be forced to open positions for you. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Napuno ng glitz and glamour ang red carpet ng 82nd Academy Awards. Ang mga nagwagi ng Oscars, kilalanin sa Chikang Hatid ni Nelson Canlas.
Dressed in their best, ang celebrities na dumalo sa 82nd Academy Awards ceremony sa Kodak Theater sa LA. Blue and silver ang nanaig sa tema ng mga kasuotan, gaya ng suot ng supporting actress nominee na si Monique, aktres na si Maggie Gyllenhaal, Best Director nominee Catherine Bigelow at past winner Kate Winslet. Glamorosa naman sa kanilang black gown sina Kristen Stewart at Melanie Griffiths. White naman ang napiling suotin ni na Meryl Streep, Diane Kruger at Jennifer Lopez. At glittering in gold naman ang Best Actress nominee na si Sandra Bullock. Mula sa 10 pelikulang nominado, nanalong Best Picture ang Iraq War drama na The Hurt Locker. 5 pang award ang nakuha ng pelikula, kabilang ang Best Director para kay Catherine Bigelow. And I'd just like to dedicate this to the women and men in the military who risk their lives on a daily basis in Iraq and Afghanistan and around the world, and may they come home safe. Siya ang kauna-unang babae na nakakuha ng top prize para sa filmmakers. Dinaig niya ang ex-husband na si James Cameron na ilang beses na nanalo sa ibang award-giving bodies para sa obra niyang Avatar. First-time Oscar winner din ang 4 na nakakuha ng acting awards. Best Supporting Actress si Monique para sa Precious. Best Supporting Actor naman si Christoph Waltz ng Inglourious Basterds. Si Jeff Bridges ng Crazy Heart ang Best Actor at si Sandra Bullock ang Best Actress para sa The Blind Side. If I can take this moment to thank Helga B. For not letting me writing cards with boys till I was 18, because she was right, I would have done what she said I was going to do. To that trailblazer who allowed me to have that and this and this, I thank you so much for this opportunity that I share with these extraordinary women. Bago ito, nakakuha si Sandra ng Worst Actress Award para sa Oscar spoof na The Razzies para sa pelikula niyang All About Steve. Game namang tinanggap ni Sandra ang Worst Actress Trophy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Balik po tayo dito sa Pilipinas. 2 buwan na lang, eleksyon 2010 na, may bagong handog na naman po ang GMA News and Public Affairs sa mga botante. Serye po ito ng tinatawag na advocacy campaign na pinamagatang May Magagawa Tayo. 3 mga advocacy campaign ang inyong matutunghayan simula ngayong araw na ito. Ang layon po ay mabigyan ng inspirasyon ang mga botante para bigyang halaga nila ang boto. Meron kaming ipapakilalang mga significant persons in the past na may nagawa para baguhin yung kasaysayan. Isang halimbawa rito si Pura Villanueva Calao na isa sa mga nagsulong para makaboto ang mga kababaihan noong unang panahon. Ito po mga kapuso, panuorin natin sabay-sabay. Sama-sama po tayo ang aming election advocacy campaign na May Magagawa Tayo. Ang kababaihan noong unang panahon, hindi nakaboboto tuwing may eleksyon. Ito ang nagtulak kay Pura Villanueva Calao na itatag ang Asosasyon Feminista Ilongga noong 1906. Ipinaglaban niya ang pagkakaroon ng pantay na karapatan, katuwang ang iba pang feminista ng bayan. Hanggang sa wakas ay maging bahagi sila ng isang makasaysayang halalan. Ako si Jonalyn Ablong, isang katutubong Aita. Naging misyon kong turuan ang ibang Aita na sumulat at bumasa. Malaking karangalan o na natuto po ako ng magsulat, magbasa. Malaking halaga po yun sa aking sarili. Nakatutuwa nang makita ko silang bumoto sa unang pagkakataon noong 2004. May nagawa sila noon. May magagawa tayo ngayon. Susunod! Chris Aquino nagsorry kay Rufa Gutierrez. Tanggap naman kaya ni Rufa? Gusto ko humingi ng pasensya sa iyo. At ang live interview sa mga nagwagi sa Binibining Pilipinas. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras. Pinintahan ng MMDA
Kulay ang dating bahay ni Senador Manny Villar sa Tondo ng kulay berde, ang campaign color ng pambato ng administrasyon. Iniulat ito sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. May mga nagtatanong tuloy kung may bahid politika ang pagpipinta. Yan ang tinutukan ni Maris Umali. Kami sa isang banig, madalas sa isa sa mga political advertisements ni Nationalista Party standard bearer Manny Villar, ibinida niya ang lumang bahay na dating tinirhan ng kanyang pamilya sa Tondo. Pinuntahan ng GMA News ang tahanang tinutukoy niya. Dito sa panulukan ng Moriones at Santa Maria Street sa Tondo, Maynila, makikita ang tahanan niyang ito. Ayon sa mga residente, dati walang pintura ang bahay, pero ngayon kulay berde na. At sa gitna ng mga nakapaskil na poster ng kandidato, meron ding nakadikit na Metro Guapo na tatak ng MMDA. Kwento ng kapitbahay ni Villar, noong isang taon pininturahan ng mga taga-MMDA ng berde ang bahay. Nagpaalam naman daw ang MMDA sa mga taga roon bago nagpintura. Pero dahil wala na raw tumutuloy sa bahay, hindi sa mismong may-ari nakapagpaalam. Nagtakala si Manny Villar dahil ba't pinakialaman to, ba't pininturahan, gano'n. Tapos kulay green pa. Oo, green pa. Orange dapat. Dahil? Siyempre, kanya to bahay niya to kay Villar to Hindi tuloy maiwasang mag-isip ng ilang kaanak ni Villar. Berde kasi ang kulay ng isa sa mga katunggali ni Villar sa pagkapangulo, ang pambato ng administrasyon na si Gilbert Teodoro Jr. Hindi naman berde ang pintura sa ibang bahay sa paligid. Maring itinanggi ng MMDA na may bahid politikang pagkakapintura sa bahay ni Senador Villar para paboran ng administration candidate. At that time, mukhang si Gilbert Teodoro was not even think of running yet, and so there were no political colors at that time. Lahat ng mga bahay doon kasi bago namin pinturahan, pinapagpaalam namin sa may-ari at tinatanong namin sa mga may-ari, okay ho ba itong kulay, no? Parang at that time, wala naman, if I recall right, parang wala naman yatang color preference yung kanyang caretaker. Mismo kampo na rin ni Villar ang nagsabi, hindi nila ito nilalagyan ng mali siya. Sabi nila, eyesore yung lugar. At yun ang mga kulay nila. So, pinabayaan na lang. Hindi, para sa amin, hindi issue yan. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! 2 araw matapos manalo sa Binibining Pilipinas 2010, makakausap natin ngayon live ang top 5. Ang second runner-up na si Helen Nicolette Henson. Si Binibining Pilipinas International Krissa Arieta Kleiner. Binibining Pilipinas Universe Maria Venus Ra. Binibining Pilipinas World Zarina Catherine Gatbonton. At ang first runner-up na si Diane Nesho. Hi girls! Hi Tia! Okay, I want to talk to the mga runner-up muna. Sa mga runner-up, anong balak nyo ngayon after the competition? Si Nicolette, alam kong isa palang broadcast journalism graduate. Yes, of course, I will make myself first available for Binibining Pilipinas. We have charity works, trainings, and possible competitions abroad. Pero yung sa broadcast journalism education ko, gusto ko rin sana siyang ma-practice anytime soon. As a reporter? As a reporter. At si Diane naman. Diane, alam ko ang bata-bata mo pa. You're just 17 years old. Anong plano mo? Siguro po sa ngayon, i-dedicate ko po muna yung time ko para sa Binibining Pilipinas. Tapos after po nun, nagpa-plan din po akong i-continue yung studies ko sa Bicol po. Good girl. At ikaw naman, Zarina, alam kong childhood dream mo ang maging beauty queen. Gaanong kahirap na sa isang isla ka pa pala sa Malolos, Bulacan umuuwi? Yes, hindi ako nahirapan. Actually, yung pagiging taga-isla ko yung naging inspiration ko. Na kahit taga-isla ako, kaya ko rin maging beauty queen. Wow! Kahit malayo-layo ang pinanggagalingan. At si Krissa, you're such a TV personality na, di ba? Ipagpapatuloy mo pa ba ang pagiging TV personality mo kahit na tapos na ang Miss International competition? Well, I would love to. Siyempre, depende din yan kung manalo ako sa Miss International. So, sana. But as long as there's time, I would definitely love to. Kasi it was my passion before and it still is my passion to entertain people. So, sana pwede pa rin. And si Venus, very interesting ang kwento ni Venus dahil magaling daw siyang maglakad sa catwalk dahil sanay daw siyang maglakad sa Pilapil, sa hometown niya, sa Camarines Sur. Totoo ba yun? Actually, totoo po siya na yung bahay po talaga namin na nasa gitna po ng palayan. And I think in some ways, nakatulong po talaga yun. Pero of course, mas malaking tulong po yung mga trainings na binigay po sa amin ng Binibining Pilipinas Incorporated.
Thank you very much for your time, girls. Congratulations at good Thank luck you. sa pagsabak nyo sa international competitions. Make the Philippines proud, ha? Yes, thank you. Nag-sorry na po si Chris Aquino matapos mag-walkout si Rufa Gutierrez sa kanilang programa kahapon. Tanggap naman kaya ni Rufa ang apology ni Chris? Makichika tayo kay Lars Santiago. Matapos mag-walkout si Rufa Gutierrez sa Dabas, hindi muna nagbigay ng reaksyon si Chris Aquino. Bago maghating gabi, nagpadala siya ng text message. Nag-dinner daw sila ng kuya niyang si Senador Noynoy Aquino kagabi. Tinanong ng senador kung bakit nadadamay pa siya sa kontrobersya, gayong hindi naman siya bahagi ng Dabas. Sabi ni Chris, maayos naman niyang binitawan ang kanyang komento kay Rufa. Posibleng sumama lang daw ang loob ni Rufa dahil may bagong direksyon na siyang tatahakin. Nagsorry rin si Chris kay Rufa at idinagdag pa ang sinabi raw sa kanya ng kanyang kuya na malaya tayong pumili ng ibobotong susunod na Pangulo. Nirirespeto rin daw ni Chris si Annabel kaya humingi rin siya ng tawad sa kanya. Hindi rin daw siya mayabang gaya ng paratang ni Annabel tungkol sa kanya. Ipinangako raw ni Chris sa kuya niya na sakaling manalong Pangulo si Noynoy at magiging sanhi lamang si Chris ng kontrobersya. Handa raw si Chris ng mga ibang bansa kasama ang mga anak niya. Tumangging magkomento si Annabel Rama sa harap ng kamera tungkol sa text statement at apology ni Chris. Hindi raw siya tumitingin sa internet at magpapa-on-cam interview lamang daw siya kung gagawin ding on-cam ni Chris ang paghingin niya ng sorry. Ngayong tanghali, pumayag ng magpa-on-cam interview si Chris sa GMA News. Kwento ni Chris, pinanood niya kagabi ang tape ng kanilang show. Ang mga kapatid ni Chris, pinanood rin daw ang tape at ayon sa actress host, isang importanteng bagay ang ipinunto sa kanya. Ang sinabi ni ate was, siguro Chrissy, dapat i-consider mo rin what it's like to be saying goodbye. And siguro, on our families end, kung tayo naka-cause ng pain para sa kanila or nabigyan sila ng stress dahil sa hindi mo namang sinasadyang nagawa, take it upon yourself and do this for mom, sabi ng ate Pat. Hangad ni Chris ngayon, maayos na ang gusot sa pagitan niya at ng pamilya ni Rufa. Kung ako po at bilang miyembro ng pamilya Aquino, nakasakit po sa damdamin nila ng mga Gutierrez, pinapaabot ko po on behalf of my family na wala po kami talagang masamang intensyon and bukas na bukas po sa kalooban ko na sana maging magkaibigan pa kami ni Rufa most especially. Naiintindihan din daw ni Chris kung bakit nakapagsalita laban sa kanya at sa kanyang kapatid na si Noynoy si Annabel. And uulitin ko po kung ano man ang mga nasabi ni Tita Annabel laban kay Noy, that's why we live in a democracy. Sa pamamagitan naman ng publicist ng mga Gutierrez na si June Lalin, ipinadala ni Rufa ang isang maiksing statement, and I quote, "I've heard from the whole world except from Chris. So until then, I will remain graciously quiet about this. Thank you." Unquote. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Salamat po sa pagtutok sa Chika Minute. See you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Nel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.